mukhang itong linggong ito, ihahain nila ang impeachment laban kay VP Sara. Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito. Dahil ang talagang intensyon nila mawala yung banta sa kandidatura ng Tambaluslos. Siyempre, ang pinakamadaling paraan i-impeach, tanggalin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Nung minsan, tumutol siyempre ang presidente, sumunod ng Kamara. Pero ngayong naghiwalay na sila ng landas, siyempre, di na natin inaasahang tututol ang presidente. Baka sabihin pa ng presidente, bilisan ninyo ang impeachment. Pero natatakot ba ako para kay Inday Sara? Hindi. Kasi alam ko na kapag in-impeach nila, ang pinakamataas, ang trust at approval rating sa buong gabinete ni Marcos government, babalik sa mga kongresista ang sisi ng magagalit na taong bayan. Mantakin nyo kung sino pa yung pinaka-productive at hinangaan na miyembro ng gabinete, yung pa ngayon ang tatanggapin. Ang dami-dami dyan ng mga non-performing, yun pa ang hindi matatanggal. At siyempre, magagalit ang taong bayan dyan dahil lumalabas at talagang gahaman sa kapangyarihan ang administrasyon ni Marcos Jr. Mukhang totoo talaga yung ating mga sinasabi na talagang ayaw nang umalis sa pwesto ng Marcos Jr. Hindi lang siya 6 na taon na uupo dyan hanggang maging presidente ang kanyang anak na si Sandro, all 18 years again, part 2, even longer than 18 years. Dahil nung una sila ay mahigit kumulang 20 years na umupo. Maybe ang gusto nila panghabang buhay nang nakaupo dyan ang Marcos. At alam naman natin, kaya napakaaga pa ng eleksyon, tinira na nila yung budget ni Inday Sara noong 2023, di ba? Kaya nga tayo naririto ngayon na nawarak ang unit team dahil nga doon sa panira nila, pagbawas nila sa budget ni Inday Sara, isang pamamaraan para mawala nga ang banta sa kandidatura ng kanilang susunod na Prime Minister. Ngayon, ano kaya ang basehan? Well, nandyan yung sinasabi nilang intelligence fund. Ang presidente nagbigay. At ang presidente, galing yan sa kanyang contingent fund. Talaga naman ng contingent fund, paggagastusan yan para dun sa mga pangangailangan na hindi nakapaloob bilang line item sa budget. So legal yon. Kung meron dapat ma-impeach, yung presidente dapat ma-impeach kung ang gagamitin nila yung 221 million na nanggaling sa contingency fund ng presidente. Kung hindi ako nagkakamali, parang 125 ang confidential fund doon na dinistribute sa lahat ng satellite offices ng VP at saka MOOE naman yung balanse. MOE, yan yung gastos talaga ng opisina. Kasi nga, Nobyembre na na-release yan eh. So talagang may mga kulang na budget, wala nang budget kasi umupo siya, matapos ang June 30, ubos na ang budget, may mga gastos na kinakailangan paggastusan, natural, kailangan humanap ng paraan para magkaroon ng pondo. At humingi naman siya ng pondo sa presidente, pinagbigyan naman siya. So kung meron dapat ma-impeach dyan, dapat yung nagbigay, hindi yung pinagbigyan. O gumagawa sila na issue na ang bilis daw na gastos ng 125. Bakit hindi? Nobyembre na yun. Kapag pinatagal mo pa, 19 days ata nila na gastos yun. Alam mo, ibig sabihin lang dyan, within 19 days, dapat ma-obligate. Hindi naman ibig sabihin na lumabas na yung pondo within 19 days. Dapat lang yung pagbibigyan na identify na at sinasabi mo na meron ng pinaglalaanan itong pondong ito. Hindi naman ibig sabihin yun na talagang gagastusin mo to the last centavo. Dapat lang ma-obligate kasi kapag matapos ang taon at hindi nagastos yan, babalik at babalik yan sa general fund. Bakit pa humingi si VP Sara kung hindi naman talaga gagastusin? Pero may mga naririnig ako na dadagdagan daw nila. Yung issue na yan, nakabinpin pa sa Korte Suprema. So legal issue yan. So kinakailangan antayin ng Kamara kung tama ba o hindi para mag-classify yan sa isang graft or corruption. Kasi yun yung basihan. Treason, graft and corruption, betrayal of public trust. Yan yung mga dahilan. No? So dahil nasa Korte Suprema pa, dapat respetuhin naman yung jurisdiction ng Korte Suprema na magresolba ng mga legal na issues bago maging ground for impeachment. Pero ang sabi ng aking bubwit, dadagdagan daw nila. Meron daw pera na ghost delivery ng textbooks. Well, tignan natin kung anong ebidensya. Kasi kung may ganyan naman talaga, meron dapat na COA report yan. Pero duda ako dyan dahil napaka-particular talaga ni VP Sara. If at all, ang mapupula mo sa kanya, sa ingat niya, medyo mabagal ang implementasyon ng project. Now, magkakaroon ba ng issue sa computers? Well, sa tingin ko, wala. Kasi ang huling skandalo naman involving
Appropriations Chairman Zaldico na wala namang kasong naisampa doon sa overpriced na mga computers. Pero ang alam ko, dahil nga dumating si Inday Sara sa DepEd na nandyan na yung iskandalo na yan, talaga nag-ingat siya. Kumuha talaga siya ng mga eksperto at hindi lang po yan. Renequire niya na ang DICT Secretary, si Ivan Uy, ay aprubahan ang technical specifications nang hindi na maulit yung skandalosong laptop procurement. Wala siyang pinabid na laptop na ang specification hindi aprobado ng DICT. May naririnig din ako na may mga allowances daw na hindi naibigay, pero kung hindi naibigay, bakit impeachable yun? Kasi kung graft and corruption nga yan, bribery, dapat merong perang lumabas na binulsa. Pero kung allowance naman na hindi nabigay, anong kasalanan doon? Wala. Ang suma total, wala namang saysay talaga yung impeachment na yan. Walang basihan. May numero ba sila? Meron. Pero pati yung aking mga kaklase ng 17th Congress na siga na ngayon dahil sila ay third termers, alam naman nila na sa politika, walang forever. At dahil nandyan nga yung pulboronic video at nandyan yung authentication, sino magsasabi na kampante ang mga membro ng Kamara na magtatagal ang Presidente Marcos Jr.? Hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin alam kung may mga hakbang na gagawin ng militar. Pero sa tingin ko kasi, ang mga militar, kapag duda sa isang sundalo ay drug addict, pinapadrug test kaagad. At kapag positive, sisanti kaagad sa kanyang trabaho. Mantakin nyo kung presidente pinagdudahan na gumagamit ng drug use at itong authentication nito na sa Amerika pa nanggaling, sa LA pa, film capital of the world, mahirap baliwalain yan. At syempre sa Senado, well, iba po talaga ang Senado. Wala silang pakialam. In the sense na hindi sila sumusunod sa isang speaker na nais na tanggalin ang isang katunggali sa 2028. Kasi sa Senado, lahat sila po pwede silang mag-ambisyon maging presidente. Pero dahil nga po ang mandato nila galing sa taong bayan at dahil wala silang sinasambang Senate President, ang Senate President ay isa lang sa kanila, yes, he is the first amongst equals pero hindi talaga ganun ang katinding hawak ng Senate President gaya ng Speaker of the House na siya nagde-determine ng budget, sa tingin ko mas magiging independyente ang mga senador. Pero ang suma total, alam naman ng tao na talagang ang kanilang dahilan kung bakit sila naghahain ng impeachment para lang mawala ang banta laban sa Marcos Forever sa 2028. At tingin ko, mulat ang mga mata ng mga Pilipino na paninira lang to kay BP Sara. Gaya ng yung lahat ng binabato nila sa akin, paninira lang laban sa akin dahil ako nga po ay isang maisog, isang maingay na nagsasabi na ang Marcos Jr. administration ay hindi tupad sa pangarap at dapat sentensyahan na ng taong bayan ng pagsisante sa kanyang pwesto.